ba at hanggang ngayon ay nananaig pa rin din sa dibdib mo ang takot at kaba na baka one day ay may pumunta na sa inyong ahente para ipabarangay kayo o ipablatter sa pulis or dalhan kayo ng warrant of arrest or any kind ng pananakot ng mga agent ng platforms na napagkakautangan natin? Abay, tamang-tama itong channel na napuntahan mo dahil this time nga po, ibabahagi ko nga po sa inyo ang mga topmost na pananakot ng mga agent ng mga online platforms na napagkakahiraman natin ng pera. Na kung ikaw nga ay first-timer user or first-timer borrower pa lang dito, sadya mo nga naman talagang mararamdaman yung takot to the point na ma-stress ka na once nga po na hindi mo alam na may mga batas din pala tayo na sinusunod pagdating dito sa mga usapang utangan. Kaya naman panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil alam ko na makakatulong ito sa inyo, madidiminish nito or malilesen nito yung pag-worry mo or yung takot mo. Hindi man 100%, at least 90% ay matulungan ka nito para naman magkaroon ka rin ng peace of mind na may mga tumutulong din pala sa atin na mga mangungutang, yung kalakaran at yung sistema ng pagpapautang ng mga platforms na napagkakahiraman natin ng pera. Bago tayo mag-proceed, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Ipapabarangay ka daw at ipapatawag sa lupon. So, ito yung in-demand na pananakot ng mga ahente once nga po na na-overdue na po tayo ng repayment. At ang explanation po dito ay ayon sa Katarungang Pambarangay Law ng Republic Act No. 7160 at sa Supreme Court Admin Circular No. 14-93, so bawal na dinggin ng lupon tagapamayapa kung isa sa mga partidos ay isang korporasyon at hindi residente ng nasabing barangay. Dahil ang karamihan sa mga OLA ay pag-aari ng korporasyon, wala silang karapatan na ipabarangay ka. Katarungang Pambarangay Law under Republic Act No. 7160 and Local Government Code of 1991, ang Katarungang Pambarangay Law na kilala rin bilang Barangay Justice System, layunin nito na itaguyod ang mapayapang paglutas ng mga alitan sa antas ng barangay o bayan sa Pilipinas. So malinaw na bawal magreklamo sa barangay ang mga OLA lending companies. Top 2. Ipapablatter ka sa pulis ng ULA at may criminal record ka na kaagad. So, under po ng Section 14, Article 3, 1987 Constitution, so ito ay tumutukoy sa karapatan ng isang tao na ituring na walang sala hanggat hindi napapatunayan ang kanyang pagkakasala sa harap ng batas. So, ito ay nagsasaad na walang tao ang dapat managot sa isang krimen kung walang tamang proseso ng batas. Ibig sabihin nito, ang bawat individual ay may karapatan sa patas na paglilitis at hindi maaaring hatulan ng isang krimen ng walang tamang legal na proseso. Hindi porket na police blotter ka na, isa ka ng kriminal at mag-appear na ito sa NBI at police clearance mo. So ito ay nangangahulugan na isa ka pa rin inosente. Tandaan ng usaping utang ay isang sibil na kaso at hindi kriminal. Top 3, may warrant of arrest ka na for estapa na isinampa ng OLA at anytime ay pwede ka nang hulihin. So, Section 20, Article 3, Bill of Rights 1987 Constitution, so no person shall be imprisoned for non-payment of debt. So, walang sinuman ang pwedeng ikulong dahil lamang sa hindi niya pagbabayad ng utang dahil ito ay kasong sibil. Walang ini-issue na warrant of arrest sa civil case. May warrant of arrest ba agad kung nagsampa ng estafa ang online lending platforms? So, ang sagot po dito ay wala. Dahil ang estafa ay kailangan muna ng preliminary investigation. Hindi ka agad nag-i-issue ng warrant of arrest at ito ay kailangan munang dumaan sa pagpapadala ng subwena sa umutang at pagbibigay sa kanya ng opportunity to file ng counter affidavit. Ito ay mahaba pa na proseso na kailangan ma-notify muna ang umutang. Hanggat wala kang notice, it means na walang nakasampang kaso sa'yo at wala kang warrant of arrest. So, number 4, topmost na pananakot ay pupuntahan ka sa bahay mo at pilit na kukunin ang mga gamit mo as payment sa online lending
applications. So ang tanong, may karapatan ba ang online lending applications na kunin ang gamit mo sa bahay bilang kabayaran ng utang? So ang sagot po dito ay wala. Dahil ang utang ay dapat na singilin sa pamamagitan ng proseso sa barangay at korte hanggang makakuha ng court order for writ of execution, kung saan inuutos ng korte ang pagkuha sa lahat ng real properties ng may utang upang ibenta sa public auction at ang pinagbentahan nito ay ibibigay sa nagpautang bilang kabayaran. At ang nagpautang hindi binibigyan ng karapatan ng batas na sapilitang kumuha ng real properties or personal properties ng umutang bilang kabayaran sa utang. Ito ay nasa due process clause ng ating 1987 Constitution. So ang tanong, ano ang legal remedy kung sapilitang kinuha ng online lending application ang gamit sa bahay ng walang court order? So, ang sagot po dyan, ang sheriff ng korte ang may karapatan na sapilitang kumuha ng gamit sa bahay ng umutang ayon sa proseso ng batas under Rule 39 ng Rules of Court after magkaroon ng notice at final na decision ng korte. At kung ang online lending application ang gumawa nito at hindi ang sheriff, ito ay isang krimen na kung tawagin ay light coercion, ayon sa Article 287 ng Revised Penalty Code. Depende kung legal ang isang lending company at nakasaad sa inyong pinirmahan na kontrata na binibigyan nyo sila ng karapatan na hatakin ang gamit mo kapag ikaw ay hindi nakabayad. Kung i-apply ang nasabing batas sa nagpadala ng legal problem, hindi siya dapat matakot at hindi dapat pansinin ang mga email, text, o chat ng mga agents dahil wala itong basihan na batas. Ang mga gawain ito ay pwedeng gamitin as evidence para kasuhan ang online lending apps ng unfair collection practices. So ito nga po guys yung sinasabi natin na kapag nga nakakatanggap tayo ng mga death threats na, so kailangan talaga ay nakasave, naka-screenshot yung mga pananakot nga nila. Dahil yun nga po ay magsisilbi din na evidence once nga po dumating na sa point na puntahan kayo sa inyong bahay at kasuhan. Number 5 nga ay mga pananakot na ipapapatay ka, ipapadugot at kung ano-ano pang klase ng death threat. Ang Republic Act number 10175 o mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2012 ay isang batas sa Pilipinas na ipinasa noong September 12, 2012. Layunin nito na tugunan ang mga isyu sa batas na may kinalaman sa mga online transaksyon sa bansa. So itong batas na ito ang tinatawag na death threats. So, isipin nyo na lang, kung ang inutang mo ay 1K to 20,000 lamang at ikaw ay taga Visayas at Mindanao, lugi pa sila sa mga gastos nila dahil sa araw, oras, gunman, transportation fees, at sa iba pang gastusin. Hindi talaga nangyayari or imposible na nga po naman talaga na puntahan pa kayo ng mga agent para singilin kayo ng pera. So, hanggang text and calls lang po talaga ang pananakot nilang ginagawa para lang mapush ka na bayaran mo sila sa iyong utang. Ang anim nga dito ay padadalhan ng bench warrant. So, ano nga ba ang bench warrant? So, ito ay isang utos na inilabas ng isang korte para sa pag-aresto ng isang individual dahil sa kanilang pagkabigo na lumitaw sa korte o sumunod sa mga utos ng korte. So, ang tanong dito, paano mo malalaman kung may bench warrant ka na? So, ang sagot po dyan, personal na pumunta sa korte kung saan ka daw inisyuhan ng bench warrant ayon sa text message o emails na sinend sa'yo ni agent o kaya naman maaari mo itong kumpirmahin sa inyong local police station. Tandaan, kung walang set of court dates or paanyaya para sa pagpupulong sa korte na hindi mo sinipot, hindi ka pwedeng maisyuhan nito. At pang-pito nga po dyan, seizure and warrant of arrest. Sa Pilipinas, mayroon dalawang uri ng warrant na karaniwang ginagamit sa law enforcement. So ito ang seizure warrant or search of warrant at warrant of arrest o warrant ng pag-aresto. So, ibig sabihin nga po ng seizure warrant, ito ay isang uri na inilalabas ng hukuman na nagbibigay pahintulot sa mga otoridad ng batas na maghanap ng mga ebidensya o kahit anong bagay na may kaugnayan sa isang krimen. So, ito ay binigay base sa probable cause
o sapat na ebidensya na nagpapahiwatig na ang hinahanap ng mga bagay ay may kaugnayan sa krimen. At ito ay ipinapatupad ng mga law enforcement officers na nagsasagawa ng mga paghahanap at pag-aresto sa mga tuntunin na nakasaad sa warrant of arrest. Warrant of arrest. So ito naman ay isang utos na inilabas ng korte na nagbibigay pahintulot sa mga otoridad ng batas na arestuhin ang isang particular na individual na pinaghihinalaang may kinalaman sa krimen. Ito ay binibigay base sa probable cause o sapat na ebidensya na nagpapahiwatig na ang taong arestuhin ay may kasalanan sa krimen. Ito ay pinapatupad ng mga law enforcement officers na inaaresto ang individual at dinala ito sa hukuman upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ito ang tanong, kung ako ay may utang, may isyuhan ba ako ng seizure at search of warrant? So ang sagot po dyan ay hindi po. Dahil ang mga warrant na ito ay para sa kasong kriminal lamang. So pwede kang ma-isyuhan nito kung ang pag-utang mo ay may kasamang panluloko. And pangwalo nga po dyan ay blacklisted ka nga daw sa SSS or sa NBI. So, wala pong kinalaman ang mga online lending companies sa government benefits sa Pilipinas. So, ang SSS at iba pang government benefits ay patungkol sa iyo at hindi sa utang mo. So, sadya nga namang tama naman. So, tandaan, ang utang ay kasong sibil lamang na hindi na kailangang daanin sa korte. So, estafa lamang ang pwedeng dumaan sa korte dahil sa panluloko at panliling lang. Kaya hindi ka mabablacklist sa NBI o police. And last nga po dito ay fake ads. 0% interest daw at mayroong 121 days loan term and no harassment. Naman ay kung personal mo nga namang nararanasan ito at nakikita mo sa mga social media platforms, so ikaw na nga lang din ang humusga dahil mostly naman talaga dito ay mga fake news na kung saan nga po ay propaganda lamang po nila yung mga introduction nila about sa pagpapautang nila to the point na malalaman mo yung buong katotohanan until nga po na masubukan mong hiraman sila ng pera at matapos mo yung application mo, yung loan application mo dito. Personally, ikaw na mismo ang makakapaghusga sa ganito pong klase ng mga ulap platforms na hinihiraman mo ng pera. So, huwag maniwala agad sa mga sinasabi, pagbabanta, pananakot ng mga online lending apps. Dahil ang paniningil sa utang na may kasamang pananakot at panloko ay pwedeng kasuhan sa batas. Lagi po nating tandaan na ang isang online lending apps na nangharas ay takot humarap sa korte, kapulisan o sa kanila mismong kliyente. Ayun po muna guys, so thank you for tuning in for now. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito para naman malisen nyo ang inyong mga worries pagdating dito sa mga pagkakautang natin sa mga ULA platforms na ito. So thank you for tuning in for now. God bless po. Bye-bye.